Balitang Pi Network po tayo sa video na ito. Ngayon, meron pong isang malaking katanungan ang bumabalot sa Pi Network community. Sabi po sa ating balita dito ay why is Pi Network price not rising despite Protocol 21 success? Ayan. Habang ang lahat ng cryptocurrency sa market ay greener than green, tumataas po ng mahigit 4.5% sa kanilang total market cap, bakit tila naiiwan itong si Pi Network? Sa katunayan ay bumagsak pa ito ng 1.2% at kasalukuyang nagtitrade po sa paligid ng 0.164. Yan, check po natin ang kanyang chart dito sa ating trading view. Ito na po ngayon ay nasa presyong 0.1667. Ayan, nagsa-sideways po siya nitong nakaraan. Ayan, naglalaro lamang po siya dito sa pagitan ng ating minor resistance na 0.1738 at saka minor support na 0.1597. Bago po natin i-technical analysis yan, ay tapusin po muna natin ang ating balita dito. Ayan, nakapagtaka. Ayan, nakapagtataka. Kung dahil kapapasok lang ng isang napakagandang balita mula po sa core team, kung saan ay yan po ay tungkol sa Protocol 21 upgrade na opisyal na pong matagumpay. At hindi lamang yan, may parating na namang version 22 na upgrade. Kung ganito po kaganda ang development ng network, bakit hindi ito sumasalamin sa presyo? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang nilalaman ng balitang ito mula po sa ating source dito na si CoinGape at tatalakayin po natin kung ano nga ba ang smart contract upgrade na ito at kung paano po nito mababago ang kapalaran natin. Ayan. At simulan po natin sa Protocol 21 na yan ang Protocol 21 at ang tagumpay na hindi po napapansin ng market. Ayon po sa huling announcement ng Pi Network team sa X, ang Protocol 21 upgrade ay isang ganap na tagumpay. Para sa mga hindi po masyadong pamilyar sa technical side, ang upgrade na ito ay ginawa para mas maging stable po ang network. Mabilis ang performance at mapalawak ang scalability. O yung kakayahan po ng network na tumanggap ng mas maraming users nang hindi po ito bumabagal. Kaya masasabi ko po rito ay isipin po natin ang Protocol 21 na upgrade na parang paggawa ng isang matibay na pundasyon ng bahay. Hindi mo pa nakikita ang ganda ng pintura o ang disenyo ng bubong, pero sigurado ka na hindi babagsak ang bahay mo kahit lumindol pa. Kaya sa tingin ko kaya hindi po agad tumaas ang presyo dahil ang Protocol 21 ay isa po itong infrastructure phase. Hindi ito yung tipong balita na magpapahype sa mga tao para bumili agad, kundi ito ay para po sa long-term stability. Maraming pioneers ang nadidismaya dahil gusto po nila ng instant moon. Pero ang core team ay tila mas pabor po sa dahan-dahang pagbuo ng matibay na sistema. Ang tagumpay po ng Protocol 21 ay patunay na buhay ang development kahit patila tahimik ang price action natin ngayon. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang version 22. Ito po ang smart contracts at ang utility era. Kasabay po ng tagumpay ng Protocol 21, kinumpirma rin ng team na ang version 22 upgrade ay parating na po. Hinihimok na ang lahat ng node operators na i-update ang kanilang mga systems para maging handa po rito. Ngayon ay bakit po ba ito importante? Mahalaga po ito dahil ang version 22 ang siyang magbubukas ng pinto para sa smart contract capabilities.
Ibig pong sabihin ang mga developers ay pwede nang gumawa ng mga decentralized apps o dApps sa loob mismo ng Pi network. Kaya ang opinion ko po rito ay dito na talaga papasok ang tunay na labanan. Ang utility o yung gamit ng isang token ang nagdidikta ng halaga nito sa hinaharap. Sa ngayon marami tayong Pi pero limitado pa ang pwede nating panggamitan. Sa pagdating po ng version 22 at ng mga smart contracts, magkakaroon na ng ecosystem kung saan ang ating Picoin ay magagamit po sa mga DeFi, NFTs at saka iba pang mga Web3 applications. Kapag mas marami pong developers ang sumali, mas lalaki po ang demand sa Picoin. At sa tingin ko, ang version 22 ang tunay na game changer. Ito po yung balitang dapat nating abangan dahil dito po magmumula ang tunay na utility na magpapatakbo sa presyo paitaas, hindi lang basta speculation. Pag-usapan naman po natin ang kung bakit persistent ang downtrend simula noong March. Ayan. Ayon po sa balita na ito, ang Pi Network ay nasa isang persistent downtrend simula pa noong March 13. Mula po sa presyong 0.271 ay bumagsak ito patungong 0.164. Ayan po yung kanilang chart. Palakihin lamang po natin para mas malinaw po nating nakikita. Maraming dahilan kung bakit nangyayari ito. Isa na rito ang kawalan po ng malaking liquidity sa mga main exchanges at ang patuloy na paghihintay ng marami sa open mainnet launch. Sa aking opinyon, ang downtrend na ito ay normal po na bahagi ng market fatigue. Matagal na nating hinihintay ang open mainnet at sa bawat buwan na lumilipas na wala pang formal na petsa, ang ilang investors ay nawawalan ng pasensya. Pero tingnan po natin ang kabila. Sa kabila ng pagbaba ng presyo, ang trading volume ay nasa $15 million pa rin. Ibig sabihin mayroon pa ring interest sa token. Ang pagbagsak po sa presyong 0.164 ay pwedeng tingnan bilang isang shakeout. Tinatanggal ang mga weak hands para kapag dumating na ang version 22 upgrade, ang mga maiiwan na lang ay ang mga true believers na handang mag-hold para sa utility phase. Kaya wag po tayo masyadong kabahan sa downtrend dahil ang pundasyon, yan po ang Protocol 21, ay maayos na. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang bullish divergence sa MFI indicator. Ito po yung nandito sa ilalim ng chart. Ayan, ang MFI indicator o ang money flow index. At ito po ay nagpapakita ng glimmer of hope. Ayan, habang ang presyo po ay pababa, ang MFI ay nagpapakita po ng higher lows. Tinatawag itong bullish divergence. Ibig sabihin kahit bumagsak po ang presyo, may mga silent buyers na unti-unting pumapasok at bumibili sa mababang halaga. Ang masasabi ko po rito ay ang bullish divergence na ito ay para pong isang silent alarm. Sinasabi nito sa atin na ang downtrend ay posibleng nawawalan na ng lakas o losing steam. Kapag ang MFI ay tumataas habang ang presyo ay bumababa, madalas na sinusundan ito ng isang upward trend reversal. Kaya sa tingin ko po, ang mga matatalinong investors ay nagsisimula ng mag-accumulate dahil alam nila ang potensyal ng version 22 upgrade. Ang resistance po sa 0.177 ang unang target. Kapag nalampasan po natin yan, posibleng magtuloy-tuloy ang recovery natin. Ang kailangan lamang po natin ay kaunting pasensya at ang formal na rollout ng susunod na upgrade. Yan, pag-usapan naman po natin ang nodes at ang paghahanda para sa kinabukasan. Umapila po ang core team sa mga node operators na siguradong updated ang kanilang mga system para sa version 22. Ang nodes po ang backbone ng Pi Network.
Kung wala pong maayos na nodes, hindi po gagana ang mga smart contracts na inaasahan natin. Ang pag-focus po ng team sa nodes ay nagpapakita po na seryoso sila sa technical stability bago ang anumang malaking galaw sa presyo. Kaya masasabi ko pong napaka-importante nito. Ang Pi Network ay hindi lang basta mining sa phone natin. Isa itong dambuhalang network ng computers sa buong mundo. Kaya sa aking palagay, ang strategy po ng core team ay unahin ang node health bago po ang open mainnet. Mahirap kasing mag-launch ng mainnet kung ang nodes ay hindi handa sa dami ng transactions. Kaya kung isa kang node operator, gawin mo ang part mo dahil ang tagumpay ng version 22 ay nakasalalay po sa inyo. Kapag naging smooth ang transition sa version 22, mas mabilis nating makikita ang epekto nito sa ating mga wallets. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa Picoin laban sa buong crypto market. Nakakapagtaka na habang ang market ay tumataas po ng 4.5%, ang Pi po ay naiiwan. Pero kung iisipin po natin, ang Pi Network ay laging may sariling timing. Hindi ito laging sumasabay sa agos ni Bitcoin o Ethereum dahil ang ecosystem nito ay nasa loob pa rin ng isang enclosed o transitioning phase. Sa aking opinyon ay huwag po nating ikumpara si Pi sa ibang mga coins na matagal na sa open mainnet. Ang Pi ay nasa sarili nitong evolutionary path. Ang katotohanan ng Protocol 21 is a success ay sapat na para sabihing hindi po tayo stagnant. Ang market ay madalas na irrational. Minsan ang magandang balita ay hindi po agad nagresulta sa pagtaas ng presyo. Pero sa huli, ang fundamentals ang laging nananalo. Ang version 22 upgrade ay ang fundamental na kailangan natin. Sa tingin ko, ang pagka-delay ng price hike ay isa pong pagkakataon para sa mga gustong mag-position bago ang tunay na breakout. Sa kabuuan po ng balitang ito, ang Pi Network ay nasa isang napaka-importanting transition period. Ang tagumpay po ng Protocol 21 ay ang unang hakbang at ang version 22 upgrade naman ang magsisilbing key o susi para sa utility at saka smart contracts. Bagamat ang presyo ay kasalukuyang nasa downtrend at sinusubok ang 0.159 na level, ang bullish divergence sa MFI ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa na malapit na po ang reversal. Tandaan po natin, ang tunay na halaga ng Pi ay hindi lamang po sa trading price nito ngayon, kundi sa ecosystem na binubuo at patuloy na binubuo ng core team at ng bilyong-bilyong mga pioneers. Kaya manatili po tayong updated at i-check ang ating mga nodes at huwag po nating kalimutan na i-click ang lightning button. Ang kinabukasan po ni Pi ay nasa ating mga kamay at sa tagumpay ng mga upgrades na ito. At ayan, dito naman po tayo sa ating technical analysis. Ayan, ito naman ang aking sariling technical analysis dito. Kitang-kita po natin ang ating Hallsworth indicator dito ay patuloy pa rin po sa pagbuo ng kanyang downward curve. Pero mapapansin po natin dito sa bandang kandulo na mukhang nagku-curve na po siya dito. Ayan. Kitang-kita natin may slight curve na po siya rito. Parang magfa-flat na siya. Mukhang sinyalis po ito na baka magbabago na siya ng kulay at maging kulay green. Sa mga hindi po nakakaalam, kapag nagkulay green katulad nito, ay sinyalis po yan na mag-uumpisa na po siyang umangat or mag-uumpisa na pong mag-take over ang mga bulls. Kaya ngayon parang yung nakikita ko po rito is ayan na nga, parang nag-uumpisa na po siyang mag-curve upward. Yan, pero magfa-flat muna siya. At kung pag nagfa-flat po muna siya, indikasyon po siya yan na makakaranas muna siya ng consolidation dito. Ayan, malamang ay magko-consolidate pa muna siya rito hanggang sa tuluyan pong magbago ng kulay yung ating Hallsworth indicator dito. Kaya malamang yan, magko-consolidate muna siya rito sa pagitan ng ating
minor resistance na 0.1738 at saka minor support na 0.1597. Ayan, pero kung pag nabasag po ang ating minor resistance dito na 0.1738, ang sunod na target natin muna ay ang 0.1859. Ang ultimate target po natin ay ang 0.1962 kasi isa po itong major resistance. Napakatigas po ng harang na ito. At kailangan po niyang mabasag ito para makapagpatuloy ulit siya sa kanyang pag-angat. Pero napakatibay po talaga niyan. Kakailanganin po niya ng malakas na bullish momentum para malagpasan ito. Yan. Pero sa ngayon ay kung sakaling nabasag po ang 0.1738, ang sunod po nating target ay ang 0.1859. Pero syempre, sa ngayon is ang tinututukan po natin ngayon is yung minor resistance natin dito sa 0.1738, which is parang malabo pa niyang mabasag ito kasi napaka bullish pa rin po ang ating mga indicators dito. Ayan, red na red ang ating hazard indicator at red na rin. Yan, kulay red na rin ang ating QQE bars na nabubuo dito. At yan po, yung mga nakaraan na mga QQE bars natin ay lumalaki po yung sukat. Ibig sabihin ay patuloy pong lumalakas ang bearish momentum natin. Pero yung nabubuo nating QQE bar ngayon ay lumiliit. At kung pag nagpatuloy po ito sa pagliit ng sukat, ay possible po na baka makakaranas tayo ng retest dito sa ating minor resistance na 0.1738 sa mga paparating na araw. Pero sa ngayon is mukhang consolidation muna tayo. Yan, parang consolidation muna tayo. Ang nakikita ko rito. Patuloy po siyang maglalaro dito sa pagitan ng 0.1738 at saka 0.1597. Kaya yan po yung babantayan natin dito. Yung minor resistance natin dito at saka minor support. Kaya yan po ang ating technical analysis update sa araw na ito dito kay Pi Network. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.